mga dokumentong kailangan para sa CR1 o IR1 spouse visa interview, step-by-step guide. Hello everyone, this is the Swanberg channel. We share tips, how-to videos, motivational quotes, and blogs. Please like and share and subscribe and watch the video until the end so you won't miss any details. Nag-a-apply ka ba para sa CR1 o IR1 spouse visa? Isa sa pinakamahalagang bahagi ng proseso ay ang visa interview at kailangan kumpleto ang iyong mga dokumento upang maiwasan ng anumang delay o pagtanggi. Sa video na ito ay papaliwanag ko ang lahat ng mahalagang dokumentong kailangan mo at ilang tips para maging handa sa iyong araw ng iyong interview. Background ng aming spouse visa para sa petitioner at beneficiary. Petitioner, ang aking asawa. Ang aking asawa ay isang US citizen, wala siyang trabaho, ang tinatanggap niyang income ay mula sa Social Security Disability Benefits at hindi siya nakapag-asawa o isa siyang single at nanirahan siya sa Pilipinas ng 2 taon habang nag-aantay ng aming spousal visa. Para sa beneficiary, ako ay isang single mom at may isang anak. Hindi ako nakapag-asawa at dati akong overseas Filipino worker. Ano nga bang mga documents na dinala ko sa araw ng interview? Uunahin muna natin isalaysay ang para sa beneficiary. Ang una ay passport. Siguraduhin dala mo ang iyong valid passport. Dapat itong may visa na hindi bababa sa 6 na buwan mula sa petsa ng iyong inaasahang pagdating sa US. Pangalawa, DS-260 confirmation page. Kung ikaw ay nakapag-biometrics sa portal, pagkatapos ng biometrics mo ay bibigay sa iyo ang DS-260 confirmation page na papel at ito ay may nakatak na completed. Ito ang dadalhin mo sa araw ng iyong interview. Pangatlo, NVC interview letter. Kapag naaprubahan ng iyong mga dokumento, magpapadala ang National Visa Center ng interview letter o email. Nakasaad dito ang inyong case number, petsa at lugar ng interview, kaya siguraduhin i-print ito at dalhin sa iyong araw ng interview. Pang-apat, mga civil documents. Birth certificate, kailangang original at PSA copy. Marriage certificate, PSA at original copy. NBI clearance. Walang AKA dahil wala naman akong annotation sa birth certificate ko o wala naman akong ginamit na ibang pangalan. Police clearance. Nagdala ako ng police clearance dahil natrabaho ako sa ibang bansa ng humigit kumulang 6 na buwan. Senomar o advisory of marriage. Kumuha ako ng 2 para sa akin at para sa aking asawa. Ito ay makukuha sa PSA office. 2x2 US visa photo. Nagdala ako pero hindi naman nila kinuha. Mga dokumento na dinala ko para sa aking petitioner. Ang iyong US citizen o LPR spouse ay kailangang magpakita ng patunay sa kanyang kakayahan na suportahan ka. Kasama rito ang mga sumusunod. Form I-864 or Affidavit of Support. SSS Verification Letter. 1099 forms para sa taong 2023, 2022 at 2021. Nagsulat din ako ng paliwanag kung bakit hindi niya kailangang magbayad ng tax o buwis. Passport, birth certificate, proof of domicile. Dahil ang aking asawa nanirahan sa Pilipinas ng 2 taon, ako ay nagpagawa ng affidavit letter at ito ay pinanotaryo ko sa isang notary public. Sa affidavit of letter na yon ay nakasaad doon na meron siyang bahay sa Amerika at babalik siya sa Amerika. At sinama ko rin dito ang renta ng lupa, titulo ng bahay niya at mga bills na binabayaran niya habang siya ay nasa Pilipinas gaya ng gas, electric bill, water bill at ang kanyang phone bill. At sinama ko rin dito ang kanyang retirement plan at saka ang kanyang Medicare. Mga dokumento ng joint sponsor. Dahil ang aking asawa ay walang trabaho, kailangan namin ma-present o magpakita ng joint sponsor. Ito ay aking father-in-law. Ito ang mga documents na dinala ko para sa aking joint sponsor. AOS o Affidavit of Support,
1040 form, individual tax return, 1099, ang pinakabago 2023, passport at driver's license. At nagdala din ako ng mga patunay ng iyong relationship o proof of relationship. Upang mapatunayan na totoo ang inyong kasal, magdala ng mga sumusunod. Mga larawan na magkasama kayo gaya ng inyong kasal, travel, o anong mga importanteng bagay na meron kayo na inyong relasyon. Mga chat logs, call records at emails. Mga resibo ng padala o remittance receipts. Mga itinerary o mga ticket ng biyahe na magkasama kayo. Mga screenshot mula sa Facebook at YouTube na nagpapakita ng aming mga larawan. Yun ang mga documents na dinala ko sa araw ng aking interview. Kayo, anong mga documents na dinala nyo? I-comment nyo po sa baba. Final tips at ano ang mga dapat asahan. Tip number 1. Dobleng suriin ng iyong mga dokumento at ayusin ang mga ito ng maayos sa isang folder. Lagyan nyo ng label o tanda ang bawat folder para sa petitioner, beneficiary at kung meron kayong joint sponsor at para madali nyo itong makuha kung hingin sa inyo ng consul. Dumating sa embahada o US Embassy na hindi bababa ng 30 minutes bago ang inyong schedule at magsuot ng formal na damit. Ang mismong interview ay tumatagal lamang ng 10 to 20 minuto. Pero dahil sa dami ng aplikante, maaari kang maghintay ng ilang oras bago matawag ang inyong pangalan. Tip number 4. Siguraduhin kumpleto ang inyong mga dokumento. Mas mabuti ng sobrang dala kaysa sa kulang. Bawal magdala ng mga gadget tulad ng cellphone o mga digital watch. Ikaw at ang iyong mga documents lamang ang dapat dalhin sa araw ng interview. Tip number 6, ang pinaka-importante, dapat lahat ng mga documents na dala mo ay naka-upload sa CIC portal para pag-check ng konsul ay nandoon lahat at hindi ka nahanapan o palalabasin pa para lang i-upload ang mga documents mo. Tandaan nyo ang tip na ito. Tip number 7, maging alerto, kalmado at nakatutok. Siguraduhin naririnig mo kapag tinawag ang iyong pangalan. At last tip ay laging isipin na kaya mo ito. Panatilihin ang positibong pananaw at kumpiyansa sa sarili. Iyan po lahat ang mga documents na dinala ko sa araw ng aking CR1 o IR1 visa interview. Sana po ay nagustuhan nyo yung mga tips na binigay ko po sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para po sa iba pang US visa tips. Kung may mga tanong ka, ay i-comment lang sa ibaba. Good luck sa inyong visa journey. Thank you and God bless.